Muli nating binisita si Lizelle para makita ang totoong sitwasyon niya. Si Lizelle ay nagtrabaho bilang kasambahay sa bansang Jordan. Hindi pinalad si Lizelle sa kanyang employer. Masyadong madamot sa pagkain ang kanyang amo, kaya kulang ito sa pagkain. Nung araw na hindi na niya kaya magtrabaho, nagpahinga ito dahil wala siyang day off. Pero nung nakita siya ng kanyang employer, pinagpipilitan niya itong magtrabaho, kaya inutusan niyang linisan ang teres mula sa ikatlong palapag. Sinunod ni Lizelle ang kanyang amo kahit hinang-hinana ang kanyang katawan dahil kailangan niya ng pahinga ng mga oras na yun. At dito na nangyari ang hindi niya inaasahan. Habang naglilinis siya ng teres, bigla itong nahilo dahilan ng pagkakahulog niya mula sa ikatlong palapag. Nakita ng employer niya nahulog siya pero hindi ito tinulungan. Buti na lang merong nakakita sa kanya at bigla siyang dinala sa ospital. Nabali ang kanyang buto mula spinal cord, balakang hanggang paa. Kaya sumailalim ito sa matinding operasyon sa bansang Jordan. At kahit dinala si Lizelle sa ospital ay wala pa ring pakialam ang kanyang employer. Buti na lang at merong isang taong tumutulong sa kanya. Residente ito ng bansang Jordan. Siya ang gumastos lahat ng kailangan niya sa ospital. Noong araw na umuwi siya ng bansang Pilipinas, sunundo siya ng OWA at tinanong niya kung makakapag-abil ba siya ng cash assistance na galing OWA. Sinabi ng OWA na kailangan ng appearance. Kaya agad-agad namin itong sinamahan sa OWA Region 3. Nagantay kami ng 4 na buwan bago niya makuha ang tulong galing sa OWA at sa kanyang agency. Pero ang agency at employer niya sa bansang Jordan ay wala man lang ibinigay na tulong kahit piso. 1 taon na ang nakakalipas mula nung nangyari sa kanya ito sa bansang Jordan, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makalakad. Isa si Lizelle sa mga libu-libong OFW na nangarap mag-abroad at makahanap ng mabait na amo. At kahit ganun ang nangyari kay Lizelle, hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa na balang araw ay makakalakad siya at maibabalik sa normal ang kanyang mga paa. Noong araw na lumapit si Lizelle kay OFW Heart Asia, agad namin itong nirefer sa DMW, OWA at saka sa Polo Jordan. Binantayan namin siya hanggang makauwi siya ng Pilipinas. Isa lang ang hiling ni Lizelle, ang managot ang kanyang agency at sa kapabayaan ng kanyang employer. So dahil hindi sapat ang binigay ng OWA at sa kanyang agency sa Pilipinas, na problema si Ma'am Lizelle kung saan siya kukuha ng panggastos para sa pambili ng mga gamot. Meron siyang isang anak at wala ring trabaho ang kanyang asawa. Paalala ko lamang po sa mga kasambahay, kung alam nyo nang hindi na maganda ang ginagawa ng inyong employer, pwede naman po kayong magrason or sagutin si employer. Huwag niyo pong sundin ang inyong mga employer kung alam niyo mapapahamak kayo. Dahil sa bansang Middle East, bihira lamang po ang mga employer na tinutulungan ang kanilang mga kasambahay, lalong-lalo na po pag dinala ito sa ospital. Paalala ko rin po sa lahat ng mga aalis sa bansang Pilipinas at magtatrabaho po bilang kasambahay sa bansang Middle East. Mag-iwan po kayo ng dokumento or kopya ng inyong mga passport o EC at kontrata sa inyong pamilya. Bakit? Kasi po pag once po na humingi po kayo ng tulong, kailangan po yan. Kung sinasabi po ng mga agency na bawal picturean, bawal kayo kumuha ng inyong mga kopya, mali po yon. Dapat may kopya ka, may kopya ang agency, may kopya po ang employer. Bakit po namin sinasabi na kailangan may kopya kayo? Pag once po kasi na nandun na kayo sa inyong employer, kinukuha po ang inyong mga kontrata at mga ibang dokumento. Kahit hindi nila pwedeng kunin ang inyong mga passport, nasa isip kasi nila tatakas kayo. Kaya kinukuha nila ang inyong mga passport. Pero binibigay naman nila ito pag once na pauwi na po kayo ng bansang Pilipinas. So dahil binisita natin si Ma'am Lizelle, hindi tayo papayag na wala tayong maibigay sa kanya kahit konting tulong man lang. Ang maibibigay ko, konti lang to pero sana makatulong. Ito na lang kayanan ko eh.